Susunod, ang bagong singing superstar Taiwanese. Nung ang nanalo sa isang singing contest, hindi pala nila kadugo, kundi isang Pilipino. Si Desiree Birdie Cambonero, ang bagong singing superstar ng Taiwan. Kapag sinabing Taiwanese superstars, siguradong ang agad na maiisip ang boy band na F4 ng Meteor Garden. Pero may bago na raw ngayong sumisikat na singer sa Taiwan. Sa tanyag na singing competition sa Taiwan na ang Taiwan Superstar, pinahanga ng 26 anyos na babaeng ito ang buong Taiwan. Si Desiree Cambronero Ting o mas kilala bilang si Birdie, Pilipino. Sa mahigit 2 buwan na, siya ang naging defending champion sa patimpala. Dito, tuluyan na siyang itinanghal bilang Taiwan Superstar Grand Champion. Ilang linggo matapos ang kompetisyon, nakapanayam namin siya. Yung prize po is hindi naman po kalakihan. Nakakuha po ako ng worth 180,000. And then every time na nag-MVP ako, nakakuha po ako ng total na 1 million worth of cosmetic products. Matapos manalo, dito sa Taipei, pirme ng abala si Birdie sa kanyang mga gig at recording. Celebrity na ang touring sa kanya rito. Thankful po sa mga tao na nagpapakita ng kanilang suporta, mga Pilipino man po or Taiwanese. Natutunan ko po na pwede pala na mangarap kahit nasaan ka mong lugar. Subalit ang talaga raw ikinatutuwa niya na itaguyod niya ang bandera ng Pilipinas sa isang banyagang contest katulad nito. Hindi ko naman talaga ini-expect na nabibigyan nila ako ng perfect score. So, nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos. Pasig City si Desiree. Bata pa lang daw, pangarap na ni Desiree na maging singer. I miss you. Miss to. Naabutan namin ang kamustahan nila Desiree at ng kanyang mga magulang sa isang video call. Congratulations anak sa lahat ng nangyayari sa buhay mo ha. Congrats. Wala to. Ang husay ni Desiree sa pagkanta, namana raw niya sa kanyang amang si Ulysses na noong dekada 80 kumakanta sa radyo. Napakalaking kasiyahan para sa isang magulang yon. Hindi natin iniisip, hindi ko masyadong kasi na makakarating siya ng ganun eh. Kaya nung manalo siya sa patimpalak na yon, malaking karangalan para sa akin. Very proud siyempre. Siyempre masayang-masaya, meron kang anak na ganun. O sige, ganito. Magpahanggang ngayon, tinitrain pa rin daw siya ng kanyang ama sa pagkanta, gamit lang ang cellphone. Ang una kong pinakikinggan yung mali eh, hindi yung tama. Mali ang pinakikinggan ko. Ganun ko magturo sa kanila. Pag narinig yung mali, doon ko i-stop. Mali yan. At ang nakababata niyang kapatid na si Paulette, minsan na rin naitampok dito sa ating programa matapos mag-viral ang kanyang video habang kumakanta sa food court. Oh, bakit ka umiiyak? Masaya lang. Ah, talaga? Kasi nandito po.
Dati ba sa ka lang kumakanta? Ano po? Sa mga singing contest po. Ah, talaga? Ano? Proud na proud ngayon si Paulette sa kanyang ate. Nakakatawa po kasi bukod po sa nabigyan po ako ng opportunity, nabigyan din po ng opportunity ng ate ko na makilala din po. Hindi lang po sa isang bansa, kundi buong mundo. Information and Technology student noon si Desiree nung nagdesisyon siyang tumungo ng New Zealand para maging singer. Pero dahil hindi tumuloy ang iba niya noong makakasama sana sa shows, umalis siya ng New Zealand upang sa Taiwan naman makipagsapalaran. Dito nakilala niya ang Taiwanese na si Brian, na kalaunan naging mister niya. Ang kanyang asawa na rin ang tumulong sa kanya na makapasok sa music industry ng Taiwan. Karoon ako ng mga shows, which is ang genre ko is classical. So, mas nahasa yung talent ko sa opera. Hindi naman daw nahirapan si Desiree na makipag-usap at kumanta ng Mandarin sa Patimpalak dahil matatas siyang mag-Mandarin. 我带走了，改天再见，不想谈这件事。 Sa kasalukuyan, naghahanda na si Desiree para sa susunod na naman niyang sasalihang contest sa pagkakataong ito sa Beijing, sa China. Mukhang hindi na tayo nakontento lang sa mga kompetisyon dito sa Pilipinas dahil pati ang mga